Ito ang part 4 ng aking 2018 Honda City Series. Panoorin nyo rin yung ibang episodes ng series na ito ha. Tungkol ito sa pag-restore ko ng sasakyan na ito. Nasa 2018 Honda City playlist. Kaya simulan na natin. Ang una kong ginawa ay ang paint correction para ma-assess ko kaagad ang paint condition nito. Kaya sa episode na ito, ipapakita ko ang proseso ng aking ginawa para sa paint correction. Ang pinaka-concern na panel ay yung hood at roof section. Wala na ang clear coat. Mukhang pati top layer ng pintura na apektuhan na. Buti na lang yung mga side panels okay pa. Wala pang sign na bumigay na ang clear coat. Kailangan ko lang tanggalin ang oxidation at palabasin ang kintab. Hahatiin ko sa dalawang parts itong episode na ito. Ang first part, paint prep o paint preparation. Ang second part naman, paint correction process. Bago ko simulan ng actual car wash, panel treatment muna. Nag-spray ako ng all-purpose cleaner. Ang APC ay alkaline cleaner. Nakakatulong ito para mag-loosen yung mga dumi, mancha, aspalto at kung ano-ano pa na nanikit sa paint na hindi kaya tanggalin ng car shampoo. Sa paint condition ng otong ito, APC ang ginamit ko kesa foam wash. Kahit parehong alkaline base, itong APC, pwede ako mag-mix ng mataas na dilution. Pagka-spray, ibababad ko lang ito ng mga 3 minuto tsaka ko ito babanlawan. Sa dulo ng video, ipapakita ko lahat ng chemicals na ginamit ko dito. Ang paint prep ang una at pinaka-importanting process bago ko simulan ang pag-buffing ng pintura. Kailangan matanggal ko muna ang mga surface contaminant. Dahil itong mga dumi, kapag hinagod na ng buffing pad, matatanggal nga ito pero ikakalat naman. Kaya kapag ganun ang nangyari, hindi ko makukuha yung makintab na result sa area na pinapolish ko. Next, iron remover. Acid-based naman ito. Tinatanggal nito ang mga iron particles o metal debris na naka-embed sa paint na pwedeng kalawangin o makagasgas ng surface kapag hinagod na ng buffing pads. Iron remover upon contact to metal particles nagkakaroon ng chemical reaction kaya nagiging purple. Bleeding kung tawagin. Kita naman na maraming bleeding sa panel. Yan yung mga metal particles katulad ng brake dust na hindi kita ng ating mga mata. Tapos na ako sa chemical decontamination. Mechanical decontamination naman. Gamit ang clay meat. Mas gusto ko gamitin ito kaysa sa clay bar. Mas convenient kasi at mas nagigrip ko ng mabuti. Kung i-describe ko ang process na ito in simple term, naghihilod. Para mas matanggal yung naninikit na contaminants, para mas maging madulas yung paint. Rinseless wash nga pala yung spray lubricant na ginagamit ko. Siya nga pala bago ko makalimutan, yung ginamit kong car shampoo kanina ay pH balance. Walang additive, walang ceramic, sealant o wax. Pure shampoo lang dapat ang ginagamit kapag paint prep process. Tsaka hindi talaga ako gumagamit ng mga all-in-one car shampoo kahit routine car wash lang. Pagkatapos ng chemical at mechanical decontamination, ganito ang state ng car paint pagkatapos. Kita nyo yung dulas ng tubig sa paint? Walang contaminants o residue sa surface ng paint at glass kaya dumudulas agad ang tubig pababa. Kung may water beading na makita, ibig sabihin may spot pa na kailangan salatin para ma-assess kung kailangan pang i-clay mabuti. Dahil okay na lahat, pwede ko nang tuyuin ito. Punta na tayo sa second part. Dahil malinis na ang body panel ng kotse, pwede ko na simulan ang paint correction. Gagamitan ko muna ng 3000 grit 3M Trizac disc itong hood. Kailangan center ang position ng sanding block para siguradong pantay ang pagliha. Wet sanding ang gagamitin ko. Gusto ko kasi makita at ma-assess kung ano ang totoong kondisyon ng paint. Baka makuha ko pa sa rubbing. This will also help me during the compounding stage. Mamaya ipapakita ko kung bakit. When sanding, light pressure lang. Skimming lang ng clear coat ang kailangan para mas madaling pumantay yung surface ng clear coat. Ganito yung result pagkatapos ng wet sanding. Sobrang smooth ng paint surface pero nawala ang gintab. 3,000 grit lang ang ginamit ko dyan kaya kayang-kaya yan ng compound. Okay, simulan ko na ang first step, compounding.
Ang gamit ko 5-inch wall pad at ang compound na gagamitin ko Jescar Heavy Cut Compound. Hahatiin ko sa 4 na area itong right side portion ng hood. Kailangan kasi short travel lang ang hagod ng polisher para mas maganda ang resulta sa pag-compound at polish. Wool pad ang pinili ko kasi kailangan ko ng mas aggressive na cut para mas makorek ang paint imperfection. Ang gamit ko ay dual action polisher, speed 2 lang pero mabilis na hand movement, mga 4 passes lang per area. Bakit ito ang combination ko? Kasi nga na wet sand ko na yung paint, konting trabaho na lang ang gagawin ng compound. Ito importante pagkatapos ko gawin ang isang area. Kailangan ko linisin ang wool pad gamit ang pad cleaning brush. Ginagawa ko ito bago ko lagyan ulit ng compound o polish ang pad bago ko simulan ang next area. Para hindi mag-clog ang fibers ng wool pad o kaya ng foam pad. Otherwise, it will lead to poor finish at may tendency magkaroon ng high and low spots. Para makita ng mabuti ang resulta ng area na pinalish, pupunasan ko ng microfiber na basahan na may panel wipe. O diba ang kintab na compound pa lang yan, wala pang polish. Sa stage na ito, maa-assess ko na ang paint condition ng hood. Siyempre, disappointed ako sa result kasi hindi nakuha sa paint correction. Kailangan i-repaint. Kumintab nga pero hindi lahat. Katulad nitong spot na ito, may mapa. Wala na talagang clear coat. Dito naman sa roof, wet sand muna ng 3,000 grit. Pagkatapos sinubukan ko mag 1,000 grit, ang verdict, repaint na rin. Obvious naman. Mas malala ang sun damage ng roof kasi hindi lang clear coat, pati base coat damage na rin. Sinimulan ko na yung side panel. Sa left side fender muna. Again, wool pad with heavy cut compound, this time speed 6 with slow arm movement combination. Hinati ko sa dalawang area. While compounding, naramdaman ko na hindi gaano dumudulas yung wool pad at may mga area na may low spots. Dahil ito sa kapal ng oxidation at paint imperfection. Kaya nag-decide ako mag 3-step paint correction sa buong side panels. Wet sand muna ng Trizac disc, tapos heavy cut compound, tapos polish. Sa 4 na door handles, hand polish ang ginawa ko dahil wala akong micro polisher. Sa painted area ng mga sasakyan, ito yung madalas nahahawakan. Kaya ito yung madumi at maraming hairline scratches, lalo na sa door bowl. Same procedure, 3 steps pa rin. Polishing stage na. White wool pad na pang-polish at micro-cut compound ang combination ko. Sa stage na ito, tinatanggal ng polish yung haze at hologram effect na galing sa compound. Meron siyang konting cutting ability, mga 2.5 level, pero ang gloss level niya nasa 9. Sa compounding stage, lumalabas na yung kintab ng paint kasi natanggal na niya yung paint imperfection. Tapos sa polishing, mas i-enhance nito yung gloss ng paint kaya mas smooth at mas makintab ang result. Yan ang importance ng polishing stage. Siyempre dahil pinagpaguran ko ang paint correction, masasayang lahat yan kung wala akong ilalagay na protection. My preferred choice for sealant sa lahat ng aking sasakyan, Turtle Wax Hybrid Solution to the Max Wax. Abangan nyo yung dedicated review ko dito sa product na ito. Madali lang i-apply sa surface ito at konting product lang ang kailangan ilagay. Gumamit ako ng microfiber applicator pad. Pagkatapos ilagay, wait for 10 minutes to set and then buff with a microfiber cloth na medyo basa. Tapos apply ulit ng second coat. Itong bote na ito hindi pa ubos. Nagamit ko ito sa Terra at sa City na silver. Tipid gamitin. Sa label, recommended talaga na 2 coats for durability. May required curing time nga pala ito. Within 24 hours, kailangan wag mabasa ang kotse, otherwise mawawala yung sealant na nilagay ko. Mukhang clear weather naman ngayon kaya no worries. Pagkatapos ng 3 steps paint correction, ito na ang final result.
Ito yung kabilang side na hindi ko pa nasisimulan. Ang laki ng pagkakaiba. Ang laging paalala ng mga pro detailers na lagi ko tinatandaan habang ginagawa itong prosesong ito. Kailangan i-assess muna ang panel before starting any paint correction. Kadalasan sa roof area ko ginagawa kasi hindi naman ito eye level. Ang ginawa ko, wet sand and heavy cut compound combination. Kasi while working, ganito ang nakuha ko. Ito yung silver na Honda City namin. While compounding, nagmamapa yung area na kinompound. Tumatalon yung pad. Pareho yung nangyari dito sa gray na Honda City. Kaya nag-wet sand and compound combination ako. Para sa akin, parehong aggressive ang 3000 grit at heavy cut compound. Parehong abrasion at cutting ability nilang dalawa. Parehong babawasan ng kapal ng clear coat. Which is ganun talaga yung process para pumantay yung surface ng clear coat para magbigay siya ulit ng kintab. Kaya kailangan ma-assess muna ang state at kapal ng clear coat. Kung meron paint thickness gauge, mas maganda. Kung walang gauge katulad ko, magsisimula muna ako sa maliit na area dahil ang ayaw natin mangyari ay yung maubos ang clear coat at top coat na pala ang kino-compound natin. Okay? Pagkatapos ng paint correction, ito yung hindi ko na nasabi kanina. Kailangan lagyan ng top coating. Kung gusto mo maglagay ng ceramic coating, pwede. Sealant, pwede din. Basta durable at siguraduhin maglagay lagi. Kasi di ba nababawasan ang kapal ng clear coat dahil nag-paint correction. Kailangan natin lagyan ng extra layer ng protection sa ibabaw ng clear coat. Yan ang benefit ng ceramic coating o sealant. Huwag basta wax lang kasi madali itong matanggal. Rundown ko yung mga chemicals and tools na ginamit ko sa restoration stage na ito. Umpisahan ko sa paint prep, ito lahat ng chemicals na ginamit ko. Yung all-purpose cleaner ang napili kong gamitin ay Kosh Chemi, a German brand at hindi ako nagkamali dito. An excellent alkaline cleaner na sobrang sulit dahil matipid. Makikita nyo pa ito sa iba pang episodes dahil madami pa siyang pwedeng paggamitan. Ang dilution na ginawa ko, 1:5 para stronger mix. Dahil nga sa dami ng paint imperfection, lalo na ng oxidation. Ginamitan ko ng maayos at chemical resistant na sprayer. Siya nga pala, distilled water ang ginamit ko dito para walang minerals at other contaminants that may affect the chemical. Sa car shampoo naman, di ba ang sabi ko kanina, gusto ko pH neutral at plain shampoo lang. Big Red from Turtle Wax. Isa pang sulit na produkto kasi 978 pesos lang at 4 liters na. Mas gusto ko talaga sa foam cannon ang gamitin kesa bucket wash. Gagawa ako ng episode tungkol sa car wash tools na gamit ko. Next, iron remover from South Korea, Gion Car Care Products. Ito yung napili ko kasi maganda ang feedback at recommended ng mga detailers, which is true to its promise, madaling gamitin at effective. Last, itong clay meat at clay lube. Mas pinili ko gamitin itong clay meat kasi mas malaki ang sakop na surface area at hindi maselan katulad ng clay bar. Optimum no rinse, rinseless wash ang ginamit kong clay lube. Diluted na ito 256:1. Next, sa paint correction naman. Ito yung mga chemicals and tools na ginamit ko. Sa stage 1 o yung wet sanding stage, 3,000 grit Trizac disc at ginamitan ko ng sanding block. 245 pesos ang isang piraso nito. Kasya na yon sa buong side panel. Next, sa stage 2 paint compound. Ito yung mga ginamit ko. Heavy cut compound tsaka foam pad. Magtataka kayo siguro dahil sa video kanina, wool pad ang ginamit ko. Yung wool pad ginamit ko sa hood at saka sa roof section. Dahil sa degree ng imperfection, kailangan ko mas aggressive na pad. Dahil nga nag-decide ako mag 3-stage process, hindi ko na kailangan na mas aggressive na pad sa heavy cut compound. Kaya ito yung ginamit ko, 5-inch hard pad sa buong body ng sasakyan. Firm ito, pang compound talaga. Tapos may mga triangle patterns na tumutulong sa pag-cut and polish. 1 pad for 2 panels ng sasakyan, kaya 4 yan. Then huhugasan ko yung pad para magamit ko ulit sa kabilang side ng kotse.
Sa Heavy Cut Compound, ang ginamit ko itong US brand na Jescar Heavy Cut Compound na in-order ko pa sa Amazon. Perfect yung combination na ito at yung foam pad. Dalawa yung pinakita ko ditong Heavy Cut Compound na ginamit ko. Kasi itong Kosh Chemie ang mas nagustuhan ko. More work time, ibig sabihin hindi agad siya nagpupulbos o tumitigas kaya mas maganda yung result. Mainit pa naman dito sa atin kaya mas suitable ito. Ito yung compound na ginamit ko dun sa Honda City ni Mrs. Pagkatapos nag-order ako nitong Jescar para masubukan. At yan ang ginamit ko sa Terra at dito sa Greyna City. Almost 1 liter pa naman ito kaya nanghihinayang akong hindi ito gamitin. Sa panel wipe naman ang ginamit ko itong UK brand na G-Technique. Be careful nga pala dito kasi matapang yung concentration niya kaya kinailangan ko i-dilute 50-50. Distilled water pa rin ang ginamit ko. Walang nakalagay sa label kung concentrated o ready to use. Pero sa website nakalagay ready to use. Nung ginamit ko na straight from the bottle, hindi maganda yung result, nag-haze yung clear coat. Kaya kinailangan ko i-dilute. Nilagay ko ito sa chemical resistant 750 ml spray bottle na ito. Sobrang ganda nitong sprayer na to kasi maganda yung pump mechanism niya, malambot yung trigger tapos fine yung mist. 135 pesos lang. Next, stage 3, polishing stage. Ang ginamit kong polish, itong Kosh Chemie Micro Cut M302. Pang finale talaga ito. Nasabi ko na kanina yung benefits ng polishing. Sa pads naman, una sinubukan ko itong finishing wool pad. Okay naman kaya lang makalat. Na madaming himulmol at isama mo pa yung dust ng polish. Kaya bumalik ako sa soft foam pad na pang polish. Pero 6-inch na ang ginamit ko para mas malaki yung surface area at mabilis matapos. Sa polishing pad, isa lang ang ginamit ko sa kalahating side ng sasakyan. So bali 2 pad lang para sa buong sasakyan. Sa polisher naman, ang ginamit ko itong SPTA Dual Action Polisher. Katulad ng nasabi ko kanina, meron akong review episode para dito. Ayan, speed 2 lang ang ginagamit ko. Sa style ko kasi mas maganda yung result kapag ito yung setting with faster arm movement. Tapos nagpalit lang ako ng backing plate para sa 6-inch foam pad during the polishing stage. Okay, last step na, sealant. Turtle Wax Hybrid Solution Pro Graphene Infused to the Max Wax. Abangan niyo yung episode ko dito dahil meron pa akong ginamit na topper para dito. Ito yung microfiber pad applicator na ginamit ko. Washable ito. Isang pad sa kalahating side tapos another fresh pad sa second coat. So 4 pads lahat yung ginamit ko. Sa microfiber naman, kailangan medyo basa yung gagamitin pagkatapos ng 5 minutes curing time. Tapos another fresh dry towel to buff and shine. So ayan yung process kung paano ko na-restore yung paint nitong sasakyan na ito. Kahit hindi ako pro detailer, after finishing 3 vehicles with an excellent result, I hope I was able to share something that will help you in your next paint correction project. See you sa part 5, glass detailing naman. Kaya please subscribe for more. Thank you for watching. Stay safe everyone.